social worker. Tara at alamin natin. Alam nyo ba na ang social work ay madalas na iniuugnay sa kawang gawa o pagtulong? O kaya, kung sino ang nag-engage sa mga charity, ay ang tawag doon ay social worker. Pero, taliwas sa ganitong popular na pananaw, ang social worker ay isang practice-based profession. Ang ibig sabihin ay nag-aaral ng mga social worker kung ano nga ba ang nangyari sa lipunan at ano ang mga nagbibigay daan para sa hindi nagiging maayos na katarungan. Kaya, ang social workers ay hindi lamang tumutulong kundi ito rin ay nagtataguyod ng karapatang pantao. At ito rin ay naninindigan sa iba't ibang klase ng laban sa hindi makatarungang samahan, ugnayan at kalakaran. Partner, bakit may social workers? Ito ang pangunahing tanong ng mga tao kung bakit nga ba may social work. Alam mo ba, partner, na ang social workers ay hindi topic o kaya less appealing and hindi catchy course sa mga magka-college? Subalit, ang hindi nila alam na ang social work ay isa sa pinakamahalagang trabaho dahil sila ang tumutulong sa mga tao. Mga taong nangangailangan o iba't ibang dahilan ng problemang kinakaharap. Mahalaga ang mga social workers lalo na kapag may mga nabibiktima ng kalamidad, mga batang iniiwan, o mga kababaihan na nakakaranas ng domestic violence. Sa insensya, ang mga social worker ay nakatuon sa pagpapabuti ng pangkahalatang buhay para sa mga individual at komunidad. Na tinitiyak na ang lahat ay may pagkakataon na mamuhay ng malusog at ligtas. Kung kaya't, kung gusto mo ang trabahong nakakatulong, Trabahong may kipag-ugnay sa mga tao, o trabahong may personal satisfaction, therefore, baka para sa iyo ang social work. Sabi nila, hindi mo raw maintindihan ang isang tao kapag hindi ikaw nasa sapatos nito. Kaya tara, halina't ating tasin, alamin at magsimpatya sa isang kontemporaryong issue na tunay na kinakaharap ng ating mga jeepney drivers. Ang modernisasyon. Tara! Samahan niyo kami. Alam nyo ba na ang King of the Road is about to reach the end of the road when the PUD Modernization Program is fully implemented at the end of 2023. Kaya ngayon, samahan nyo kami para hingi ng opinyon ng isang driver sa ganitong usapin ng lipunan. Good evening, Kuya. May tatanong lang po kami. Sang-ayon ka ba sa modernization? Ano ang maaaring maging dulot nito sa traditional jeepney driver katulad nyo po? Yung mga PUV po, e-jeep po. Hindi kami sangayon. Hindi ka po sang-ayon. Hindi po kami sangayon. Bakit po? Kasi ito yung traditional na jeepney. Yung pangalawa po, kung iilang panahon na lang ang binibilang nyo, maaari nang i-phase out ang traditional jeepney. May mga intervention po ba kayo o mga plano na iniisip po kung mawawala na po talaga yung traditional jeepney po? Meron naman. Ano po yun, Kuya? Maghahanap ng ibang trabaho pag halimbawa phase out na. Sige po. Ayun lang. Thank you po. Good afternoon po. Sa inyo pong palagay, sang-ayon po ba kayo napalitan yung traditional jeep ng modern jeep? Siguro po for me, depende po siya kung yung modern jeep po ba is mapapabago nito yung environment sa ating community. Thank you. Ano pong pinagkaiba ng modern jeep sa traditional jeep? Ang modern jeep, sa traditional muna tayo ha. Kasi yung mga traditional, kaya po sila pinapalitan ng ating modern jeepney. Kadalasan mo sa kanila hindi naka-register sa LTFRB. At yung iba, mga mausok, at saka, ano sila, yung nagdadala sila ng mga, yung dumi sa ating katawan at walang safety. Walang safety. Sa jeep kasi, pag nakasakay tayo doon, pwede tayong mahaplutan ng cellphone, maagawan ng mga kung anong gamit natin. At pag sumasakay tayo, kadalasan yung mga umaakyat na yung gusto lang makasakay ng mabilisan.
Sa modern jeepney naman, ang kagandahan nito, aircon. Napapanatili tayong bukod sa kalusugan natin, napapaganda yung ating biyahe. At kasi kadalasan ngayon, new generation na. Ang kailangan natin yung mga, tsaka may CCTV. Talagang protektado kayo. Kasi nakikita sa CCTV yung mga namomonitor. At saka press pa kayo kasi aircon. Diba? Yun ang kagandahan ng modern jeepney natin ngayon. Sa inyo pong palagay, ano pong opinion nyo sa pagpapalit ng modern jeep? Sa akin opinion, sa opinion ko, talagang kailangan na natin ng panibagong transaction na ating magiging sasakyan. Kasi nga ito, napapanatili tayong safe at yung mga bagay na nawawala sa atin or naiiwan sa modern jeepney, pwede natin silang makuha kasi may CCTV. At saka aircon siya. Hindi tayo makakalanghap ng mga marunong. Ano na kagandahan. Sa aking opinion, mas maganda ang modern jeepney kasi safe. Safe tayo. Yun ang kagandahan ng modern jeepney. Saka modern na tayo Ano na tayo sa luma. Panibago na tayo. Yung ilalagay natin yung mga pasahero, nilalagay natin sa magandang protektado sila. Para safe din sila sa aircon, sa CCTV, makikita mo kung ano nangyari. Pwede natin reviewin yun sa CCTV in case na may nangyari hindi maganda. Thank you po. Thank you po, ate. So ate, ano pong pangalan ninyo? LC. 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 Okay po. So may dalawang question lang po ako about sa employer po. So yung unang question ko po is, sa paanong paraan kayo bumabase o may mga standard requirements ba kayong dapat sundin kung i-apply na trabaho ay minimum wage? Okay, sige. Lahat naman dito kasi kami, dahil duly permit kami, Apo. is minimum wage ang mga ina-apply namin sa tao. Pero nagbe-base po kami, kailangan complete requirements. Nagbibigay din po kami ng mga SS, PhilHealth at Pag-ibig. Kasi yun talaga ang kailangan mandatory ni government. Complete requirements kami may NBI, meron tayong barangay clearance at saka police clearance. Kasi si NBI, doon kami nagbe-base. Baka itong tao na natanggap namin ay may kaso. Kumbaga, may mga criminal case. Kaya doon. At saka number 1 is yung barangay clearance, doon kami nagbe-base na ang tao talaga doon sa barangay na yun nakatira na in case na may mga emergency or sulat kaming ipapadala sa kanya, meron kaming mailing address para sa kanila. So yung pangalawang question po is, paano nyo po inaasikaso yung mga aplikante na naaapektuhan ng mga reforma sa transportasyon gaya ng phase out ng traditional jeepney drivers? Ano ang inyong mga alternatibong trabaho na maaari nyong may offer sa kanila? Doon sa mga applicants na Jeepney drivers na walan po ng trabaho dahil sa modernization. okay, ganito. Kasi dito sa amin, as manpower, nagbibigay kami ng trabaho sa mga aplikante na nangangailangan. Halimbawa, kung driver sila, pwede namin silang ibibigay sa mga company namin na nanghihingi ng trabaho na as in driver talaga. Driver din Kung po. ano talaga yung qualification niya. Doon kami, kung anong qualification, kung anong kaya niyang trabaho na kaya namin ibigay, yun ang binibigay namin sa tao. At sa pagdating sa mga halimbawa, kung saan sila located area, number 1 na tinatanong namin, kung halimbawa sila ay malapit sa area na doon kami may mga company na nangangailangan doon ng driver, doon namin sila din dispatch. At least para ang tao, hindi din hirap sa mga transportation nila na mga pamasahe. Okay po. Okay, Thank thank you you po. Thank Good you luck so sa much inyong po. Ito ang konsepto ng social work, mga kababayan. Sa ganitong estilo, huwag natin itong kalimutang yakapin. Sa bawat pagkilos at pagsilip, ito'y ating bigyang halaga. Para sa mas maliwanag at makataong kinabukasan, tayo ay magsama-sama.